Welcome back mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba naging mainit na usapin ang isyong ito sa mundo ng social media? Sa gitna ng isang tumitinding kontrobersya, lumutang ang mga krititismo laban kay Presidente Kuting matapos niyang muling ipakita ang kawalan ng aksyon sa mga pangunahing isyu ng bansa. Ang isyu ng pagiging inutil ng Pangulo ay muling pumutok at tila ba walang ibang silungan kundi ang palda ng kanyang asawang si Liza Tanasmags. Sa isang mainit na talakayan sa social media, umani ng sari-saring reaksyon ng mga mamamayan, naglalabas ng kani-kanilang hinaing at galit. Marami ang nagsasabi si Presidente Kuting ay walang kakayahan upang mamuno at parang nagtatago lamang sa likod ng kanyang mas matapang at masigasig na asawa na si Liza Tanas. Isa sa mga pangunahing dahilan ng kanilang pagkadismaya ay ang tila kawalan ng Pangulo ng malinaw na plano at direksyon sa pagharap sa mga krisis na kinaharap ng bansa. Sa kabila ng paulit-ulit na panawagan ng mga mamamayan para sa aksyon at solusyon, tila ba hindi natitinag si Presidente Kuting na mas pinipiling manatiling tahimik. Ano ba talaga ang ginagawa ng ating Pangulo? Bakit parang lagi siyang nawawala sa eksena kapag kailangan siya ng bayan? Tanong ng isang netizen. Mas makikita pa natin ang kanyang asawa kaysa sa kanya. Para bang si Liza Tanas na ang tunay na namumuno sa bansa, dagdag pa ng isa. Hindi rin nakaligtas si Liza Tanas sa mga mata ng publiko. Marami ang nag-aakusa sa kanya ng overstepping o sobra-sobrang pakikialam sa mga usaping pang-estado. Ang pagiging vocal at dominanteng personalidad ni Liza Tanas ay nagiging dahilan upang isipin ng marami na siya ang tunay na nagpapalakad sa gobyerno. Habang si Presidente Kuting ay nagiging isang simbolikong pinuno na lamang. Bagamat may ilang mga sumusuporta pa rin sa administrasyon ni Presidente Kuting, ang lumalawak na pagdududa at kawalan ng tiwala ng publiko ay patuloy na nagpapalubha sa kanyang imahe bilang isang lider. Ang katanungan ngayon ay kung paano makakabangon si Presidente Kuting mula sa kontrobersyang ito at may papakita sa bayanan na siya ay tunay na lider na kanyang tumindig sa kanyang sariling mga paa. Sa kasalukuyang estado, ang politika sa bansa ay isang bagay ang malinaw. Kailangan ni Presidente Kuting na magpakita ng tunay na pamumuno at aksyon upang muling makuha ang tiwala at suporta ng kanyang mga nasasakupan. Well, para nga sa buong impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutan mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Tayo dyan. Dito sa video na ito mga kababayan, pag-uusapan ho natin itong naging interview nitong si dating DPWH Secretary Mark Villar at itong si Senator Cynthia Villar. Alamin ho natin kung ano yung mga posibleng dahilan dyan sa nangyaring malawakang baha sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas dahil dito sa bagyong Karina. No? Ibang klase ho. Dito ho natin makikita yung kakulangan ng Marcos administration. Hindi ho nila siniseryoso, hindi kagaya ng panahon ni dating Pangulo Rodrigo Duterte. Malayo pa ho ang bagyo, naka-ready na ika nga yung mga relief goods, na-evacuate na yung ating mga kababayan, nadala na sila sa mga matataas na lugar. Pero dito ho mga kababayan, parang bumalik tayo noong panahon ng bagyong Yolanda. Hindi ho siniseryoso ng administrasyon itong si Marcos Jr. yung mga ibinibigay na babala ng mga eksperto sa bagyo, di ba? Ang dami na hong nagsabi sa iba't ibang mga bansa na itong papalapit na bagyong Karina ay napakarami ng daladalang tubig. Kaya noong humagupit ho siya mga kababayan, talagang marami sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas lumubog. Panoorin ho natin itong si ano pangalan nito? Ito pa ito. Ito kay Senator Amy Marcos. Nagsalita na rin ho itong si Senator Amy Marcos. Pakinggan ho natin ang interview ng mga media dito kay Sen. Amy. Hindi ko alam eh. Matagal ng plano yon at hindi naman niya alam na may bagyo, pambihira naman.
At nakita naman natin ang unang umaksyon yung OVP. Sa Naku po. totoo lang, nagkalat na yung mga naka-preposition na pagkain, mga gamot, damit, kinalat na sa iba't ibang lugar. At palagay ko talagang nakatutok naman sila. Ayun na nga ba ho mga kababayan, itong mga ensaymada at talyanista, para mapagtakpan yung mga kapalpakan nitong si Marcos Jr., ibinabaling yung issue nitong pag-alis ni Vice President Sara Duterte papuntang Germany. Matagal na hong nagpaalam yang si VP Sara kay Marcos Jr. na pupunta siya sa kanyang ina dyan sa Germany. Ang problema ho, nataon doon sa pag-alis niya, humagupit itong si Bagyong Karina. Kaso hindi ho issue yun. Sa mga sa mga ahensya ng pamahalaan, nauna pa ho ang Office of the Vice President para hatid ng tulong sa ating mga kababayan. Naunahan pa ho nitong si VP Sara na pupuntang Germany, yung mga nandito sa Pilipinas, na kung saan, sa bagay, wala naman ho tayong aasahan sa mga yan kasi inuuna pa ho nila yung party kaysa yung sa pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan. Yan ang problema. Pagka inuna yung party, inuna yung pag-good time, yan ho ang nangyayari. Tingnan nyo naman ho itong si Marcos Jr. Pagmumukha pa lang ho mga kababayan, talagang hindi naman pagkakatiwalaan. Pakinggan ho natin ang interview dito kay Senator Mark Villar dyan sa Pilipinas nating mahal. Tunghayan po natin itong pagpuna ng dating DPWH Secretariat ngayon Senador Mark Villar at panawagan sa investigation na tumutugma din sa sinasabi ni Professor Malotikia that these are evident malpractices, corrupt practices, and very scandalous anomalia sa mga proyekto sa flood control among other infra projects. Tunghayan po natin ito. Nakita namin first time dahil bumaha yung Senado. Kaya Grabe. Kailan nyo pa ho ba narinig na bumaha yung Senado? Dito lang sa administration itong si Marcos Jr. Hindi, pero para dito sa mga senador na to, mahusay si Marcos Jr. Mahusay, di ba, sir? kakausapin ko rin yung DPWH. Gusto ko rin malaman kung anong nagbago. Ba't biglang bumaha sa Senado? Marami yung nagbago, sir. Ha? Wag na ho kayong magtaka dahil nung panahon ni Tatay Digong, nasa gabinete ho kayo niyan. Kayo ho ang, dapat kayo nga, talagang gigisa dyan sa DPWH na yan. At saka kayo magpapatunay talaga na noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, yung pagtugon sa mga ganyang klaseng krisis sa ating bansa, talagang siniseryoso, hindi kagaya nitong administrasyon na to. Inuuna ho kasi yung pulburon. At may mga ibang areas, marami nakita natin ano yung effect. So, kailangan natin na malaman kaagad kung ano ba naging cause. Para kay Senator Mark, na dati ring kalihim ng DPWH, posible na may kinalaman ang mga reclamation project sa Manila Bay sa matinding pagbaha. Ang Senado ay katabi lamang ng isang reclamation site sa Manila Bay. Anya, dapat na matukoy ng DPWH kung ano at saan banda ang problema. Ang DPWH din kasi ang pangunahing ahensya na nagtatayo ng mga flood control projects. I think that's very possible, very possible. Kaya kailangan talagang magkaroon ng, kailangan makipag-coordinate sa DPWH dahil sila yung technical expert sa baha. Marami pong expert sa DPWH at kailangan ma-confirm natin sa lalong madaling panahon kung anong ba talaga ang main cause. Pero ang opinion ng karamihan, may effect talaga. Sa tingin ko rin, may effect din naman. Wala naman yun dati. Hindi naman binabaha ang Senado dati. So I think it's the result of that reclamation. Lahat naman nagsasabi na iyon ang reason. Kasi may major river kami sa tabi ng Senado, di ba? Na lumalabas sa Manila Bay. Baka nahihirapan na siyang lumabas doon. Binanggit ng Senadora na matagal na niyang tinututulan ang reclamation sa kanilang lugar sa Las Piñas at Bacoor, Cavite na sakop rin ng Manila Bay. Kapag bumabaha kasi ay tiyak na maapektuhan rin ang Las Piñas Parañaque Wetland Park na isang legislated protected area at nagsisilbing tahanan ng iba't ibang klase ng isda at ibon. Gate din niya, natataas ng hanggang 3 palapag ang tubig baha sa Las Piñas batay sa pag-aaral mismo ng DPWH na siya ring nagbabala sa kanya noon. Yung Molino is connected to Zapote River and then yung Parañaque River is connected to Las Piñas River. So interconnected kaming 4 na river. Talagang pinag-aralan yan na pag nireclaim kami, talagang babaha kami from 6 meters to 8 meters. And that is 3-story building. Ang 6 meter na baha is
three-story building. Kaya talagang predicted na yan ng DPWH. Sinabi na sa akin yan long before na wag ako papayag kasi babahain kami. Kaya I've always fought against reclamation. Kaugnay nito'y kinestyon ni Senate President Francis Chis Escudero ang flood control projects ng gobyerno na anyay bilyong-bilyong piso ang nakalaan mula sa national budget. Kanya ring Naku po. inilahad na imbestigahan ng Committee on Public Works na pangunahan ni Senator Bong Revilla. Mga kababayan, bilyon-bilyon ho ang pondo ng Marcos administration para sa flood control. Ano na ho bang nangyari? Ang hirap, no? Hindi na masisi kay Duterte. Yan ang problema dyan eh. Di ba? Kasi kung pwede nang isisi kay Duterte yung Karina na yan, isisisi pa rin kay Duterte yan. Kaso ang problema ho mga kababayan, hindi ho nila masisi. Hindi ho masisi nitong si Marcos Jr., itong si Karina. Pero kung pwede pa rin isisi, isisisi pa rin yan, di ba? Ang palpak ng mga proyekto sa kabila ng napakalaki nitong pondo. Ayun, mga kababayan, tatanungin natin si Professor Malutikia. Ma'am, itinuturo nila ang factor daw is possible reclamation area dyan sa may Rojas Boulevard, sa may Manila Bay. Na hindi po yan proyekto ni Pangulong Duterte, yan ay sinimulan 2023. Pero Naku sabi po. mo nga kanina, that is secondary. Ano yun natin 2023. Kahit na buti na lang hindi naumpisahan yan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung naumpisahan yan kay Tatay Diggs, pero alam po natin, doon sa panahon ni Tatay Digong, kontra din yan sa reclamation. Kaya talagang wala ho tayong ibang sisisihin dito, yung mga nag-aprubahan diyan sa na yan na reclamation na nangyayari ngayong mga panahon na to. Because the entirety of the problem is wala talagang naipatupad na matino at maayos na infra support for flood control all over Metro Manila and other key cities in spite of the fact that kinumpute mo kanina close to 1 trillion pesos. Oo, close to 1 Grabe. Kung trillion. i-combine mo ang national appropriations at ang local. Oo, wala pa dyan yung foreign funded, Yes, na inassist sa gobyerno ni Marcos. At ang sabi ng taong bayan, for the last 10 years, hindi nila naranasan ito. The last was Undoy, 2000. Grabe, last 10 years din naranasan to. Bagong Pilipinas masanay na kayo. Ganyan ho talaga Di ba? Magaling si Marcos, di ba? Magaling. Magaling. Yung mga nagsasabing magaling si Marcos, magaling. Taas ng baha sa inyo Di ba? Yung mga ensaymada vloggers at mga Talyanista na pinagtatanggol si Marcos, okay lang yan. Swimming lang kayo. Pero nakakaway mga kababayan natin na talagang nayari dito sa bagyo na to. Talagang lumubog no? Kawawa ho yung mga kababayan natin. Pero para dun sa mga ensaymada at Talyanista, masaya ba kayo sa ginagawa nyo yan? Talagang harapan ng linuloko ng administrasyon na to ang ating mga kababayan kung sino-sino sinisisi dito sa mga nangyaring aberya dahil alam naman ho natin, preparasyon, hindi ho ma-emphasize yung mga na yan, yung baha na yan. Kung lahat, sasabihin ng gobyerno, lahat ng apektado ng baha nailikas na namin bago pa humagupit yan. Yun! Saludo tayo kasi hindi talaga natin unpredictable yung bagyo. Hindi ho natin pwedeng sisihin na kasalanan ng bagyo yan kasi lumubog. Hindi ho. Lulubog sa ayot sa gusto natin. Ganun ang mangyayari ho dyan. Yung volume ng tubig na ilinabas ng bagyong yan, kalibel ho nung kay Undoy o baka mas worse pa doon kay Undoy. Ganun ho katindi yun mga kababayan. Hindi ho natin mapipigilan kasi talagang yung bulto ng tubig na lumabas, sobrang laki ho. Sa ayot sa gusto natin, lulubog. Ang tanong, yung preparasyon ng pamahalaan, nasaan ang pamahalaan nung panahon na hindi pa lumulubog? Dapat nung mga panahon na yun, ilinigas na yung ating mga kababayan. Walang problema. Ganyan kagaling yung aming pamamalakad. Wala pa yung bagyo. Na-evacuate na natin yung mga kababayan natin. Relief goods, yung mga tutuluyan nila, pagkain nila, ganun yung mahusay. Pero dahil sandamukan na aberya yung inabot ng mga kababayan natin, sisisihin mo yung nandyan yung flood control, di gumana dahil sa basura, bagong Pilipinas, di ba malinis? Ano pa sinisi nito si Marcos Jr., yung climate change. Ano climate change? Alam na natin yung climate change na yan. Ang problema, pinagkibit-balikat nyo yung sinasabi ng mga eksperto. Inuna nyo yung pagpupulburon nyo dyan sa Malacanang. 2012, 2013. 14. 2014. After Yolanda yon. Ma'am, Yolanda. where is really the problem coming from? Leadership ba?
pangungurakot ba ng mga kongresista at mga politiko na tinotolerate na ngayon ni Marcos ng todo-todo? O lahat ng ito ay naging dahilan na rin ng paglubha ng kalagayan sa ating flood control and flood situation kung bakit naalimpungatan ang buong bansa sa kapalpakan at kagahaman ng mga nasa gobyerno ngayon? Well, Eric, alam mo kung titingnan natin, may aspeto na public management, may Okay. aspeto ng public administration, at may aspeto rin ng taong bayan. Yung sa taong bayan, yun yung basura. Pero, Disiplin, no? ang basura, oo, discipline. Huwag mo naman itapon-tapon kung saan-saan, no? Correct. Pero, ang question mark dyan, saan ba ang mga solid waste facilities ng yun? NCR? Ang isa nasa Montalban, Montalban. eh. Oh. Tapos ang balita ko, itong sa Pampanga na waste to energy facility eh gustong sarhan at tatayuan daw ng mga hotel, ng mga kung ano-ano nasa loob ho yan ng Clark. Ang apektado ho doon sa Pampanga, 150 LGUs, hospitals, and businesses. Oh. So saan mo yun ilalagay? No? Oho, napakadaming tonelada ng basura. Makikita nyo, no? Pag kayo dumaan after nung Karina, si Karina, by the way, hindi lumapag. Hindi. Yun ang si Undoy, at least lumapag. Lumapag talaga Si Karina ho, hindi lumapag. Dumaan lang ho at nahila ng habagat. Pero ganito ang nangyari sa atin. Imagine niyo ho kung may bagyong bumaba at talagang tayo tinamaan. So may public management aspect, yan yung sinabi ko, yung MMDA, si Presidente, si NDRRMC, at ang local. Ang sa taong bayan, yung basura. Ayun. Okay? Ngayon ho, kung titingnan ho natin ang NCR, abay, gawin na ho natin tong special, Special case. political region, Sige. ang NCR. Magkaroon tayo ng gobernador para meron tayong iboboto at meron tayong may accountability. Sino ho ang sisisihin natin sa MMDA? Oo nga, no? Wala ho. 'Di ba? Ang bawat LGU nagko-contribute sa MMDA ng pondo. Tama. Tapos ang tubig at ang basura does not know any political boundaries. Tama. Ang basura natin, lalo na doon sa pagitan, Quezon City, Manila, Caloocan, di ba? Quezon City, Caloocan, Manila, Caloocan. Pag tiningnan mo yan, ang basura, nagkro-cross siya ng political boundaries. Tama. Ang baha, nagkro-cross ng political boundaries. Pwede ba naman ho ang solusyon ng Caloocan o Nabotas pang kanila lamang? Wala akong pakialam sa inyo. Tama ka. Kita niyo Correct. ang nangyari sa atin. Lahat ho tayo may pakialam at lahat ho tayo dapat ma-involve. Kaya nga yung rage, sabi ko nga, Yung rage pagkagalit. against the dying of the light. Ito ho ay dapat wag nating ipamana sa susunod na salinlahi. Yes. Sulbahan na ho natin ngayon, Mr. President. Ayusin natin. Nasa kamay mo, dahil ikaw ang leader. Okay? Tama. Wala nang iba. Nasa kamay mo para masolusyonan ito. At yan ay pananagutan at obligasyon niya. Yes. Sa Senado, natutuwa ako na baha ang Senado. Bakit naman? Para nakita nyo kung anong nararamdaman ng bawat isa Ayun. na Pilipino, yung 7 million residents ng NCR. Ayun. Para nararamdaman nyo. Sa mga senador, tingnan naman ho nyo, hindi na ba ho tayo magbabago? Parati na lang ba ho ganito ang gagawin natin? Ang masakit dyan, wala namang tulong. Sa ordinaryong citizen, meron ba ho tayong insurance? Wala. Yung, Yung mga mga nasirang nasira, gamit. yun. Ano ang gagawin? Di lahat yan. Kukuha na naman sa bulsa nila, nakakaunti. Tapos 3 araw walang trabaho yung milyong-milyong Pilipino. Oo. Tapos na andyan yung nagbabadyang pag-increase ng electricity. Di ba sinabi na ng Meralco sa Tama, July. July. Ay, Mr. President, pwede ba gawin nating holistic solution ito at umupo kayong Naku. mga leaders? Ang problema ho dito, Ma'am Malu, hindi ho yung mga sinasabi nyo na yan, hindi ho naiintindihan itong si Marcos Jr. No? Hindi ho naiintindihan ni Marcos Jr. Ang alam lang ho ni Marcos Jr., kasalanan ho ng basura, kasalanan ho ng climate change, kasalanan ho ng flood control. Yun lang ho ang binibida nitong si Marcos Jr. Pero yung napaka-complex na solusyon na naiisip nitong at napakagandang solusyon na naiisip nitong si Prof. Malutikia,
mahihirapan hong intindihin ng Marcos administration niya. Wala naman ng kasalanan yung DPWH secretary. Wala ho silang kasalanan. Wala akong may kasalanan dito. Kung pwede pa nga isisi kay Tatay Dick, sisisi pa rin yan. Ganyan ho kawalang yayang Huwag na ho administrasyon ni natin Marcos. pag-usapan muna ang politika, umupo ho para mapag-usapan ano. Naku, hindi ho pwede yun, Prof. Itong si Marcos Jr., dapat ho talaga konektado lahat yan sa politika. Dahil nga naman, nakita nyo naman yung kay Vice President Sara Duterte, kahit ang daming nahihirapang mga Pilipino, imbis na tugunan yung pangangailangan ng mga nabaha, kailangan nilang paspasan yung issue ng pag-alis ni VP Sara, gayong napakatagal na palang panahon yung request na yan itong si VP Sara diyan sa opisina nitong si Marcos Jr. Ganyan ho kawalang Ano ba yan ang talaga. solusyon natin gagawin? Ayun. At yung Naku. solusyon na yon ay pang long term. Hindi ho pwede ang short term dito. Yung sinasabi niyong 5,500 Walang naniwala flood. talaga. Abay, Flood control. Mahilig kasi sa short term yan di ba? Pati yung tama ng pulburo yan, baka short term din, kaya maya't maya dapat kumakain ng pulburon. Completed. oo, di ba? Ikaw completed ho. Ano nangyari? Completed Di ba? Kaya ang akin, at marami pa daw iba. So, sir, transparency, pakita nyo, nasa amin yan. At bawat isang Juan de la Cruz, titingnan. Ay sir, hindi ho ito umaandar. Ay sir, hindi ito. Yan ho ang governance. Ibaba nyo sa taong bayan at titingnan nila. Naku. Tama ba? Sir, dito ho nagbabaha sa amin. Dapat ma'am hands-on. Oo. Yun ako, yari ka dyan, Marcos Jr. Pagka i-report po ni Marcos Jr. yung mga flood control na yun, mayayari ho siya. Baka wala mang naumpisang flood control doon sa mga binibida nilang Hindi di ba? pwedeng papel lang ang tanggapin mo. Napilitan siyang lumabas, mama, si Marcos Jr. Oy, pero maling-mali yung ka, Eric, ha? Kaya nga, yung Sa diskarte akin, niya. sa akin maling-mali yun. Kasi, sir, ano naman ang tingin mo sa taong bayan? Kakaway-kaway ka. Tapos nagtatalo. Well, dito nga nagtatapos ang bidyong ito. Kayo naman po ang aking tatanungin mga kabayan. Ano naman po ang inyong mga reaksyon sa balitang ito? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga samot-saming reaksyon at komento. Lagi niyo pong tatandaan na bilang isang mamamayan ng bansang Pilipinas at bilang isang butante at bilang isang matapat na mamamayan na nagbabayad ng buwis dito sa bansang ito ay kailangan din natin magsalita at mag-react. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your thoughts matters. Muli po, kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang bidyong ito upang ang inyong pamilya, kaibigan at kakilala ay maging aware din sila sa kung anong nangyayari sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas.